Boker Tov, good morning. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makarinig ng kanyang masalita sa pamamagitan ng ating diretsyong pagbabasa sa Biblia at sa mensahe sa umagang ito entitled The Second Coming of Jesus Predicted in the Old Testament. The second coming of Jesus Christ was predicted in the Old Testament or in the Hebrew Bible, yung Tanakh. Yun po ang ating topic sa umagang ito. Zechariah chapter 14 verses 1 to 11 po ang ating babasahin. At ang title po sa mensaheng sa umagang ito, Second Coming of Jesus Christ Predicted in the Old Testament. So, yun po ang ating pag-uusapan, and I hope po na magkaka-interest po kayo sa second coming of Jesus Christ, kasi ang first coming po ay ating pong sineselebrate, ngunit ang second coming po ay hindi natin masyadong alam. So sumagang ito ay ating pong tatalakayin yan. So habang nag-aantay po tayo sa ating mga kaibigan na papasok po sa ating FB Live message for today, again, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation. Ang magandang balita ng ating kaligtasan, kasi lahat po ng ating topic ay nakasentro po talaga kay Jesus Christ at ang kanyang pagpunta dito. No? So, ang magandang balita po ng ating kaligtasan ay tinatawag niya na gospel. At yan ay nag-uugat sa isang salitang Greek, no? Na euangelion. Ibig sabihin ng euangelion, epsilon, epsilon. Yung U means good, and angelion means message. Kaya ang gospel po ay good message or good news about the salvation ni Jesus Christ, na iyan po ang ginawa upang tayo po ay ma-reconcile sa ating holy God, kasi tayo po ay nahiwalay sa ating God nung nagkasala po si Adam at saka si Eva. Yun po ang tinatawag nating man's fall, yung pagkabagsak natin. At doon sa ating man's fall ay nahiwalay po tayo sa Holy God, kasi ang Holy God po ay hindi po siya papayag na may makalapit sa kanyang makasalanan, at tayo po ay naging makasalanan. Ang ating pong nature ay makasalanan, at tayo po ay nalubog sa ating kasalanan. Kaya nga, we're dead on trespasses and sins. Tayo po ay parang nandoon sa ating trespasses and sins, namatay tayo doon. That is not only the cause, but nandoon tayo sa trespasses and sins. Kaya ang ating holy God ay hindi makalapit. Tayo ay hindi makalapit sa Kanya. At siya ay galit sa atin. Yung Kanyang wrath ay ipapataw sa atin kung hindi po tayo ma-reconcile sa God. Kaya tinatawag natin itong magandang balita ng kaligtasan, Ebanghelyo, sa ating Pilipino, Ebanghelyo. Kasi it is about the work and person of Jesus Christ. Kasi the only way of salvation is through Jesus Christ. Ang ating pong tinuturo sa Biblia, na sinasabi sa Biblia, we're saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So bakit natin sinasabing good news yan? Kasi ito yung ginawa ni Jesus Christ. He fulfilled all the laws of the Bible na nakasulat sa Tanakh. Kasi hindi po natin kayang i-fulfill ang righteousness na kailangan ng Holy God. Kasi nga, sabi nga, for all have sinned and fall short, ibig sabihin hindi nakaabot sa glory of God. Fall short of the glory of God. Kasi ang requirement po ng God ay perfect righteousness. Persons or people cannot do it. So Jesus Christ did it for us by obeying all the laws. Since birth hanggang siya namatay, siya po ay walang kasalanan. Siya lamang ang sinless na God-man. At the same time, he passively obey yung namatay siya doon sa cross, at namatay siya, nabuhos ang kanyang dugo. At the same time, we believe at tinuro sa Bible that Jesus Christ is truly God and truly man. No? Nandoon po lahat ng attributes ng God sa kanya before his incarnation, at during his incarnation, the attributes of man were added to him. Kaya nga siya ay fully God and fully man, or truly God and truly man. And we can only appropriate or benefit from that yung good news
by our faith, no? By our faith. And after that, tayo po ay bagong creation na, kaya nga tayo ay kailangang mag-repent because we're holy. Ayaw na rin natin ng kasalanan because sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation or new creator. Old things have passed away. Behold, all things have become new. So, bago na po tayo, we have to repent from our sins and obey the commandments of Jesus Christ. Kasi ang lahat ng mga commandments niya ay holy. Kailangan natin i-obey yan to be transformed from faith to faith until we reach doon sa ating glorified body. Babalik na siya. So, yun po ang gospel. Reconciliation yan, substitutionary atonement. Si Jesus Christ lamang ang nakakagawa nan. Wala nang iba. There is no other way. Sabi nga ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. So, you have to believe in the gospel. You have to hear it. You have to believe it in order to be saved. Yan po. So, sa umagang po ito ay ang ating pong pag-usapan ay the second coming of Jesus Christ was predicted in the Old Testament. Ang Old Testament po sa atin ay tawag natin ito yung Old Testament. Kasi ang ating pong Bible ay meron pong Old Testament at saka New Testament. Ang Old Testament po yun yung Tanakh. Abbreviation yan, acronym ng Torah, Nehebim at saka Ketubim. That is the Hebrew Bible. So in short, the second coming of Jesus Christ was predicted or naisulat na dito sa Tanakh or sa Old Testament Bible. At ating pong babasahin dito sa Zechariah chapter 14, 1 to 11 ang ating babasahin. Sige po, yun po ang ating mensahe sa umagang ito. The second coming of Jesus Christ was predicted in the Tanakh or the Old Testament. Sige po, hahabol na lang yung iba o yung hindi makasali talaga ay makikinig na lang sa mga future post nito kasi nandito rin naman to sa Facebook at pwede na nating i-post ito sa YouTube. Okay? Ito. So let us begin mga partners sa tennis at saka mga ibang manonood sa mensahe sa umagang ito. Okay, ang mensahe po sa umagang ito ay the second coming of Jesus Christ was predicted in the Old Testament. Let us begin. Boker Tov, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo muli ay binigyan ng pagkakataon na makarinig ng salita sa Biblia. Babasahin po natin diretso sa Biblia. At the same time, i-explain po natin sa pamagitan ng ibang mga pagko-cross-reference sa ibang mga verses din sa Bible at bigyan din natin ng konting interpretation, no? At yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam po natin ang ating pong Panginoon ay nagkaroon ng first coming, no? Ito po ay sineselebrate natin every Christmas, no? Every December kasi parang naging nakaugalian na po natin na we celebrate yung first coming ni Jesus Christ, yung pagpunta niya dito sa lupa as a savior, ngunit siya po ay magkakaroon din po ng second coming. So paano po natin nakikita ang first coming? Siyempre sinulat din po yan sa Bible, sinulat din po yan sa Old Testament at marami pong mga prediction doon, mga 300 plus prediction na nakasulat sa Biblia ay nangyayari na because Jesus Christ ay dumating na ang kanyang first coming. So doon po ay pinapakita po na mayroon pong mga taga Jerusalem kasi ang showcase talaga ng Panginoon ay yung bayan ng Israel at si Jesus Christ ay anak yan ng bayan ng Israel, no? Alam po natin ang mga genealogy ni Jesus Christ ay galing talaga yan kay Abraham hanggang kay Jesus, kay Mary at kay Joseph. Doon po siya talaga dumaan, no? At siya ay true and true siya, Jews or Israelite yan siya. So siguro konti lang nakakita sa kanya. Kakita sa kanya si Mary, si Joseph, yung kanyang tatay.
Tapos yung mga shepherd na in-announce nung angel na dadating na yung tagapagligtas nyo, at dumalaw din yung mga shepherds doon kay Mary at kay Joseph. At the same time, yung mga wise men from the east, no? At probably yung sina Herod, parang na-alarm din sila, at ibang mga tao doon sa nakapalibot sa Bethlehem. Si Jesus Christ po ay pinanganak sa Bethlehem. Pinanganak siya sa Bethlehem, although siya ay lumaki sa Nazareth, kasi nung siya ay pinanganak sa Bethlehem ay pumunta muna siya ng Egypt, at bumalik siya ay sa Nazareth na siya pumunta sa upper o sa northern part. So we are celebrating naman the first coming of Jesus Christ, at nakita natin marami pong nakakalam yan. Alam natin, kinakanta natin yung mga songs about first coming, pero bihira lang ang nakakapag-alam kung paano po dadating si Jesus Christ. At iyan ba ay nakapredict talaga sa Bible. So dito po ay gagamit tayo ng isang talata as our springboard, or mga group of verses ito, para ma-explain natin ang second coming ni Jesus Christ. So makibukas po kayo sa akin sa inyong mga Bible. It's either printed Bible or electronic Bible. Matatagpuan po yan sa Zechariah. No? Ang Zechariah po ay Old Testament book yan. Nasa huling part yan, bago kay Malakay, kasi ang Malakay po ay last book yan. So mag-flip lang kayo ng ilang mga books pa kaliwa sa inyong mga Bible. So buksan niyo po sa Zechariah chapter 14, babasahin po natin ang 1 to 11, at ito po ang gagamitin nating springboard sa ating i-explain o sa pagbabahagi ng second coming of Jesus Christ. Ito po ay aking version po dito ng aking Bible ay New King James Version, chapter 14. Ang subtitle po dito ay The Day of the Lord. So ibig sabihin, the day, yung pagbabalik ni Jesus Christ. Isang group of araw yan, no? Kasi hindi naman lang isang araw yan. Parang pag sinabing day kasi, hindi natin mapipredict yung mga time frame, no? Hindi naman ibig sabihin ito isang araw lang. Pero group of days, no? The day of the Lord, chapter 14. Behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided in your midst. For I will gather all nations to battle against Jerusalem. The city shall be taken, the houses rifled, and the women ravished. Half of the city shall go into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off from the city. Then the Lord will go forth and fight against those nations, as he fights in the day of battle, and in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Then you shall flee through my mountain valley, for the mountain valley shall reach to Asasal. Yes, you shall flee, and you fled from the earthquake. In the day of Uzziah, king of Judah, thus the Lord my God will come, and all the saints with you. Verse 6. It shall come to pass in that day that there will be no light. The lights will diminish. It shall be one day which is known to the Lord, neither day nor night, but at evening time it shall happen, that it shall be light. And in that day it shall be that the living water shall flow from Jerusalem, half of them towards the eastern sea, and half of them towards the western sea. In both summer and winter it shall occur, and the Lord shall be king over all the earth. In that day it shall be, the Lord is one, and his name one. Verse 10. And the land shall be turned into the plain from Gibeah to Rimmon, south of Jerusalem. Jerusalem shall be raised up and inhabited in her place from Benjamin's gate to the place of the first gate, and on the corner gate, and from the tower of Hananel to the king's wine presses.
The people shall dwell in it, and no longer shall be the utter destruction, but Jerusalem shall be inhabited. Yan po ang ating binasa sa Zechariah 14:1-11. Manalangin muna tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, naming Ama, muli kaming lumalapit at nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, sa oras na to na marinig namin, Lord, ang iyong mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, na ito ay makapangyarihan, ito ay tatago sa aming puso't isipan, maintindihan namin spiritually, at ikaw din po, Lord, ang magabay sa amin upang maintindihan namin ito, Lord. I-bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagsasalita, ganon sa aming makikinig, ikaw din po, Lord, magbukas sa aming puso't isipan. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po, ang ating pong palaging tinuturo ay about Jesus Christ. At siyempre, titingnan natin ang lahat ng facet ni Jesus Christ. Siyempre, nadidiscuss natin yung first coming, didiscuss natin yung second coming. Pero ang warning dito sa ating pagdidiscuss, ang first coming po ay about salvation yan. No? At ang second coming is about judgment. Judgment yan. So, huhusgahan talaga. At ang wrath ng Panginoon ay ipapataw sa hindi naniniwala kay Jesus Christ. No? So, dito po ay alam po natin itong Zechariah ay isang libro ito sa Old Testament na isinulat nung sila ay malapit ng makatakas doon sa Babylonia. No? Alam po natin ang history ng Israel. Sila po ay galing kay Abraham at sila po ay pumunta sa Egypt na sakop po sila doon ng 400 years at ni-rescue sila ng Panginoon through Moses. At dahil sa kanilang katigasan ay hindi muna sila pumunta doon sa Kanaan, ay sila nag-spend ng 40 years doon sa wilderness. At doon nga naibigay yung mga oracle at the same time yung mga batas kay Moses. At sila po ay natapos na yung panahon ni Moses, sila ay ipapasok na sa bayan ng Kanaan at si Joshua po ang ginamit dito. Nung sila po ay nagkaroon na doon sa Kanaan, nag-establish na sila ng kanilang mga lugar, kanya-kanyang mana sa 12 tribes of Israel. Ngunit sila din po ay namumuhay may mga kamalian din sila, kaya nagpadala ang God ng mga judges. Ang judges po ay parang hindi yan hari, pero parang nagli-lead during the time talaga na magka-problema sila. So after that, naghingi sila ng hari, pinagbigyan sila ng Diyos. Lumabas ngayon yung mga hari, sina Saul, David, and Solomon, and others, naghiwa-hiwalay. At nagkaroon ng separation yung bayan ng Israel into two parts. One is Israel and the other is Judah. No? 10 tribes of Israel and the other is 2 parts is Judah. Dahil sa katigasan pa yun ng mga Israel, ang northern part na tinatawag na Israel, yung 10 tribes ay nasakop ng Assyria. Sila ay nawala. At after how many years din, dahil din sa katigasan ng Judah, sila ay nasakop ng Babylonia. Ngunit ang Diyos po ay may plano sa remnants ng Israel, kasi yun po ang package talaga ng ating gospel. Mayroong remnants of Israel. Sila po ay binigyan ng pagkakataon na makabalik after 70 years of captivity. Yun po ang history ng Israel. At dito po ang Zechariah ay malapit na silang makabalik dito. Malapit na yung 70 years. At alam po natin, sila po ay nabalik na, pinahintulutan sila ng Persian king na si Cyrus and other kings of the Persian Empire, kasi natalo nga ng Persian and Mede yung Babylonia, pinagbigyan sila makabalik sa Jerusalem. That is part of the plan of God na makabalik talaga sila. Ngunit sila ay nagtayo ng templo, si Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah. At after that, nagkaroon ng 400 years na silence. And then dumating na si John the Baptist proclaiming about the first coming of Jesus Christ. Pero dito po sa ating binasa, ang Zechariah po ay ito po ay si Haggai, si Zechariah at saka si Malakay, na sa huling propeta na yan sila. So dito po ay kinento ang Zechariah po ay ang Zechariah talaga ang chapter 12, 13 and 14 ay about the second coming of Jesus Christ.
So, hindi natin ano ang God na hindi talaga isinulat ang second coming. Kasi even in the New Testament, merong 4 chapters doon na isinulat talaga at si Jesus Christ yung nagkwento talaga kung paano siya babalik. At ito ay kunento sa Matthew 24, chapter 24, Matthew chapter 25, Luke chapter 21, and Mark chapter 13. So, nag-invest yung God ng 4 na chapters doon sa New Testament, and Jesus Christ ang nag-explain it doon, no? Makikita po natin sa Lucas 21 to 20, Lucas 21:7 na talagang may mga signs. Ang sabi kasi tinanong si Jesus, ano yung mga signs? So bilang summary ng mga signs, ang mga signs ay mayroong false prophet na dadating, maraming manlililang sa atin, pero sabi ni Jesus Christ, huwag kayong maniwala doon kasi ang aking pagbabalik ay kitang-kita talaga. Makikita ng buong mundo ang aking pagbabalik. Hindi ka maniniwala kung sinabing nandun si Jesus Christ nakatago sa isang mall or nandun lang sa isang lugar, sa isang bansa. Kasi ang pagbabalik po ng second coming ni Jesus Christ ay makikita yan ng buong mundo. Very parang spectacular o very dramatic ang kanyang pagbabalik. So sabi ni Jesus Christ, huwag kayong maniniwala ng mga false prophet. Dadami mga false prophet, maraming magkiklaim na sila si Jesus Christ, pero huwag kayong maniniwala na ako yon. Yun ang unang sign. Ang pangalawang sign, may mga wars, calamities, pestilence. Yun yung pangalawang sign ng pagbabalik ni Jesus Christ. Pero ang pangatlo, itong pangatlo ay ito yung papalibutan ang Jerusalem ng ibang bansa. Kaya nga dito sa ating Day of the Lord, ito yung kunento ni So magsisimula tayo doon sa third na sign ng pagbabalik ni Jesus Christ at ang fourth, persecution at others, no? So dito po sabi ni Zechariah, behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided in the midst. For I will gather all the nations to battle against Jerusalem. Yan. And the city shall be taken, the house rippled, and the women ravished. Half of the city shall go into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off of the city. So, mayroon pong remnant talaga ang Jerusalem, ang Israel. Kasi alam po natin dito sa mga previous dito ay pagbabalik ni Jesus Christ ay mamamatay ang 2/3 ng Israel at 1/3 lang ang matitira. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 11, all Israel will be saved kasi ang 1/3 lang po ang mariretain talaga sa remnants of Israel. Yung mga hindi remnant of Israel, 2/3 mamamatay sila, no? Sa pagbabalik, sabi dito sa 13 ng Zechariah, 2/3 in it shall be cut off and die. Yun ang kasi package or showcase talaga ni God ang Israel. 2/3 of it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver as is refined, and test them as gold is tested. So ito na yung pag-uusig ngayon sa Israel. Alam po natin, ang Israel po talaga ay showcase yan ng Panginoon. At ang mga bansa din po sa pagdating ni Jesus Christ ay magsasuffer din po, no? Maghirap din po at i-judge din. Pero ang showcase kasi ng God ay Israel. So kung titingnan natin ang Luke 21:7, nandun yung Luke 21:20, kasi doon sa Luke 21:7, yun yung mga signs na pagbabalik, no? Pero dito sa Luke 21, mag-focus tayo, mag-zoom in tayo doon sa pagpapalibot ng mga bansa ng Jerusalem. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near, no? Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let those who are in the country enter her. For this are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. So ito yung mga na parang
Pag nakita niyo na, parang ano kasi time sign kasi yung Israel. Pag nakita niyo na pinabalibutan na ang Jerusalem ng iba't ibang bansa, ay tumakas na kayo. So, dito po ay alam po natin, ang Jerusalem po, ang Israel po ay nagkalat-kalat yan siya. Katulad ng aking kinento, nung nasakop sila ng Assyria, yung 10 tribes, na wala na sila. No, nagkalat sila sa iba't ibang lugar. Hindi nga malaman kung nasa Spain, kung nasa Italy, kung saan man sila, nagkalat-kalat yung 10 tribes. Yung two tribes, Benjamin and Judah, na-retain, nakabalik sila, pero after 70 AD, nagkalat din sila. Pero alam po natin ang Diyos ay may plano yan. Binalik talaga niya yung iba't ibang Israel. At nagsimula yan, kasi mayroon silang tinatawag na Alea, pagbabalik, balik sila doon. At ngayon ay bumabalik sila. At noong 1948, nagkaroon po ng bayang Israel. Yan lang po ang bayan na nabalik. Wala kang makitang bayan na Amalekites, or wala kang makikitang bayan na Canaanites. Wala kang makitang tao na Canaanites ngayon, pero meron kang makitang tao na Israelites. Plano talaga ng ganyan. So, noong 1948, sila ay nagkaroon ng bayan. At ngayon ay sila ay bumabalik na sa bumabalik yan. Parang ang plano ng ganyan ay parang i-compress talaga yung mga Israel. Compress yung Israel, papunta sila doon sa Jerusalem. At kung makompress na sila doon, papalibutan na sila ng iba't ibang bansa. Papalibutan na sila ng ibang bansa. At alam po natin, yung Persia, na ngayon ay Iran, mayroon din pong Ethiopia, yung Libya from the south, no? Alam po natin sa mapa, nandun yung Libya at saka Ethiopia sa south. Syria at saka Turkey, at the same time mayroong from the north yung Russia. So alam po natin talaga na papalibutan sila. Ganun ang plano ng Panginoon. Ngayon, kung mabasahin natin ang Lucas, ngayon sila ay tatakas na. Sabi dito, "And I will gather all the nations to battle against Jerusalem." Kasi Jerusalem is the city yan of Judea Judea, province of Judea yan. Sa Israel yan. "The city shall be taken, the house rifled, and the women ravished. Half of the city shall go into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off from the city." Ngayon, i-shortcut na natin. Pag naipon-ipon na sila doon sa Jerusalem, then the Lord will go forth and fight against those nations, as He fights in the day of the battle. Kung na talaga sila, matrap na sila doon, wala na sila magawa, kundi to call on the Lord, Jesus Christ. Sabihin nila, Baruch haba. Baruch haba ba yun? Blessed is He who come in the name of the Lord. I-acknowledge na si Jesus at dadating na ngayon. Bababa na ngayon si Jesus Christ. Doon, yan. So, mayroon lang akong magandang babasahin dito kung paano po mag-flee. Kasi parang na-amuse talaga ako dito sa kung magawa ng movie sa pagtakas nila. Ito yung pagtakas nila, no? Revelation chapter 12. The woman persecuted. Ang woman po dito ay Israel. Alam po natin ang gender po ng city, she yan Israel yan Yan. Ito ngayon, parang gusto kong basahin ito kasi, di ba, kung mapalibutan na sila, sabi na doon, pag ang desolation of isolation, yung sinabi ni Daniel, tumakas na kayo. Kasi magkakaroon po ng covenant yung Antichrist doon sa Jerusalem. Agree sila, pero during half of the 7-year tribulation na sinabi ni Daniel sa chapter 9, ay magbabiolate yung Antichrist. Ngayon tatakas na ngayon, mag-flee o tatakbo na yung mga Israel doon sa mountain. Ito yung pagka-portray. Kasi ang Israel dito. "Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child." Yung woman dito, yun yung ito yung Israel. And the male child is Jesus Christ. Alam po natin may battle po doon sa baba, sa taas. Natalo yung mga sina Satan, kasi alam po natin, 'di ba, si Satan na pinaalaw yan ang pumunta na doon sa lupa, tapos dideceive ng mga tao. Pero sa huli ay akit doon sila rin sa taas, maglalaban sila ng mga angel doon, matatalo sila.
no? Tapos ibabagsak sila. Now when the woman saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. Yung woman dito ay Israel ito. Israel. Kasi nga tatakbo nga yung Israel eh. But the woman was given 2 wings of great eagle that they might fly into the wilderness to her place where she is nourished for a time and a half a time from the presence of the serpent. So, sabi ni, na pag napalibutan na yung Israel ng mga kalaban at mayroon ng desolation sa 25 o sa ng Matthew, yung parang sabi dito sa Matthew 24, basahin ko lang. Ano ba yan? So, Matthew 24. Ito kasi yung mga palatandaan na magkakaroon na ng The Great Tribulation. Kasi alam po natin, mayroon pong 7-year Great Tribulation before the second coming of Jesus Christ. This is predicted by Daniel in chapter 9, 24 to 27. Makikita natin yung desolation, abomination of desolation. I mean, abomination of desolation. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, in the temple, holy place, and whoever reads, let him understand that let those who are in Judea flee to the mountains. No? Magmamadali yan. Ito yung pagtakas nila. Now when the dragon saw that they had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. Israel, he will persecute Israel, yung mga remnants. But the woman was given 2 wings of the great eagle. Sabi nga ng mga ibang nag-speculate dito na saan party daw yung USA sa end of times. Wala namang nakasulat talaga na nandun yung USA, pero mayroong nakasulat dito great eagle, parang ang sign kasi ng USA eagle, parang speculation din na parang tutulong ang US sa Israel. Pero ano na lang yan, parang di natin mapupuro. Sabi doon, but the woman was given 2 wings, lilipad, of a great eagle that she might fly into the wilderness to her place where she is nourished for a time and a half time from the presence of the serpent. Ang Israel kasi dapat makatakas sila dun sa sa serpent. So the ito yung parang dramatic na parang gusto kong i-portray sa movie. So the serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away by the flood. So, parang bubugahan ng serpent yung tumatakas na Israel at mayroong flood, no? But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood with which the dragon had spewed out of his mouth. So parang magbubukas yung dragon ng water, niya sa Israel, at bubuka yung lupa, masisave yung Israel ng woman, no? And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who kept the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So hindi na nahabol ang Israel kasi tumakas yung Israel. Alam mo dati tumakas yung Israel, nagtago sila. Kasi nga, iniipit sila, nakikipaglaban ngayon. Ito na ngayon, surrounded by, surrounded na tayo ngayon. Surrounded na ngayon ng, kasi alam po natin, inipon yung Israel, surrounded sila ng mga, from the north and from the south. Then the Lord will go forth and fight against the nation, and he fights in the day of the battle. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount Olives shall be split into 2. So, ang hula po ay si Jesus Christ. No, sa Acts chapter 1 na sabi sa mga alagad, anong tinitingnan nyo sa taas? Kung paano babalik si Jesus Christ, kung saan siya umakyat doon sa Mount Olives. Kung sa Mount Olives umakyat si Jesus Christ sa kanyang pag-ascend, si Jesus Christ after 40 days of his resurrection, nag-ascend na siya sa heaven and seated on the right hand of God, interceding for us, no? Kung paano umakyat si Jesus Christ, doon din siya bababa sa Mount Olives. Ang Mount Olives po ay malapit ito sa Jerusalem, sa east side ito Ngayon, siyempre sukom ang tawag doon, maiipit na yung Israel, tatawag na sila kay Jesus Christ, at bababa na ngayon si Jesus Christ. Ito yung pagbaba ni Jesus Christ. Revelation chapter 19.
sasakay siya ng kabayo, no? 1911. Ito na yung maiipit na yung Israel. Tatawag na sila kay Jesus Christ. Now I saw heaven open, and behold, a white horse symbolizing itong talagang king kay. And he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and make wars. No, alam po natin ang second coming ni Jesus Christ ay mag-judge siya at make war. His eyes were like a flame of fire. On his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with robe dipped in blood, and his name is called Word of God. Si Jesus Christ ito. And the armies in the heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on the white horse. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will roll them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness of the wrath and Almighty God. And he has on his robe and in his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Tapos bibihagin na niya yung Antichrist. Saka yung beast, tatapon na niya sa impyerno. Doon na niya. At si Satan later on, huhulihin din niya at itatapon niya sa pit. So dito po ay sabi, but the remnant of then the Lord will go forth and fight against the nation, and he fights in the day of the battle. So, walang kalaban-laban ng Israel, ang God ang makipag-fight sa kanya with the angels, no? And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, no? Tatapak yung kanyang feet doon sa Mount of Olives, faces Jerusalem, and the Mount of Olives shall be split into two. Mahati yung Mount of Olives. One part will go from the east to the west, making a very large valley. Half of the mountain shall move towards the north, and half of it towards the south. Ang pagka-portray nga dito ng ibang ay parang mag-glide yung troops of Jesus Christ, kasi doon sa Armageddon kasi war yan ang Megiddo yan har means sa Hebrew ay har means mountain, Megiddo, kaya natawag doon na Armageddon. Har Megiddo yan, Har Megiddo. Ibig sabihin mountain of Megiddo. Doon maglalaban. So doon na siya, kasi sa north side yan, siyempre matutunaw yung mga kalaban doon at matatalo, at maglaland siya dito sa south of dito sa Jerusalem. Ngayon, mahahati yung Jerusalem, half of the mountain shall move toward the north, and half of the mountain towards the south. Then you shall flee through my mountain valley, and from the mountain valley shall reach to Azal. Yes, you shall flee, and you shall flee from the earthquake in the day of Judah, king of yan. Parang kasi ang hula kasi sa Israel ay parang parang pwede yan doon sa kasi hindi mo rin ma-accurate yan, kasi sinasabi lang yan doon sa mga tao, pero mapoportray natin yan na ito yung pagdating ni Jesus Christ. Thus the Lord of God will come and all the saints with you. So lahat ng kasama ni Jesus Christ, ang mga na-rapture na church, kasi alam po natin, during the 7-year tribulation na predict ni nakasulat sa Isaiah, sa Daniel 9:24-27, magkakaroon ng covenant yung Antichrist with the Israel and the neighboring countries, pero magbabiolate talaga siya doon sa 7 at 1.5. Pero ang church po, ang mga Christians po, the saints, will be raptured before the 70th tribulation, at babalik na siya. Thus the Lord my God will come and all the saints with you, no? Kasama na, kaya nga sabi ng isang tagapagsalita, makakapunta tayo sa Israel, pupunta doon tayo sa Megiddo, pakasakay tayo ng kabayo, pero mag-glide tayo papunta ng Jerusalem, makasama na natin itong Israel na to. It shall come to pass in that day that there will be no light. Pangalawa, there will be no light, no? The lights will diminish. It shall be one day which known the Lord, neither day nor night. Alam po natin, ang pagbalik ni Jesus Christ ay may backdrop yan na madilim. Madilim na madilim. Bakit madilim na madilim? Kasi magkahuhulugan yung mga ilaw yung mga stars at saka mga moon at saka
At saka basahin natin sa sa Matthew chapter 24, no? Kasi magkakahulugan yung mga mga heavenly bodies eh. Sabi dito, the coming of the Son, Matthew chapter 24, verse 29, sabi na, immediately after the tribulation of those days, ang tribulation kasi mayroon 7-year tribulation at the half of the year, nung mag-violate na yung Antichrist, yung dissolution, no? Abomination of dissolution, magkakaroon ng great tribulation at doon na magbabagsakan na yung wrath ng God sa rapid fire na yun. Rapid fire na yun, yung 7 trumpets, 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls, rapid fire yan ang pagbibigay ng wrath ng God. Sabi ni Jesus Christ, immediately after the tribulations, after the 7-year tribulation of those days, the sun will be darkened. Magwala na yung sun. The moon will not give its light. The stars will fall from the heaven, and the powers of the heavens will be shaken. The sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will say, the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with great sound of a trumpet. They will gather together his elect from the four winds, from one end of the heaven to the earth. So, kukunin na ni Jesus Christ ang Pero ang backdrop talaga doon, napakadilim. Napakadilim. Ang fear ng tao ay matatakot at biglang bubuka yung kalangitan. Alam po natin si Jesus Christ ay light yan, magliliwanag at babalik na siya. So, dito po, sabi dito, nasa tayo? And it shall come to pass in that day, sa verse 6, there will be no lights, the lights will diminish, it shall be one day which is known to the Lord, neither day nor night, but at the evening time it shall happen that there will be light. And in that day it shall be that the living water shall flow from Jerusalem, half of them towards the eastern sea, and half of them towards the western sea, in both summer and winter. So, i-restore na niya yung Jerusalem, at papatayin na niya yung mga kalaban. Ang restoration po ng Jerusalem ay mahati yung at alam po natin, may prediction po doon sa Dead Sea. Alam po natin yung Dead Sea sa Israel ay walang mga isda doon. Walang mga isda doon. Pero ang hula doon sa pagbabalik ni Jesus Christ ay magkaroon ng mga living doon, living water, living animals doon. In that day that the living waters shall flow from Jerusalem, galing sa Jerusalem, half of them toward the eastern sea, yung Mediterranean Sea sa kaliwa. Baliktad yung aking half of them towards the eastern sea. Ang eastern sea yung pala yun, eastern sea is yung sea of God, Dead Sea, no? Half of them towards the eastern sea and half of them towards the western sea. Ang western sea is Mediterranean. Kaya magko-connect yung Mediterranean ngayon at saka yung Dead Sea, no? In both summer and winter shall occur, and the Lord shall be the king over the earth. In that day it shall be, the Lord is one and his name. So i-restore niya yung bayan ng Israel. Kaya nga sabi nila, may nagbibiro daw doon na mayroong isang parang tao, pumunta siya doon sa bayan ng Israel. Sabi na, I will buy fishing rights in the sea of in the Dead Sea. Nagtawanan daw yung mga Israelites, paano ka magkakaroon ng fishing business diyan wala nga mga isda diyan. Sabi ng tao, hindi ba kayo naniniwala sa inyong Tanakh o sa inyong Bible? So binasa niya ito, sabi na magkataon na yung bayan nyo magkakaroon ng mga living animals diyan sa Dead Sea. So sabi hindi na parang hindi raw binigyan ng rights kasi na-realize din nila na in the future mayroon ng living sea. Pero sabi nga ng aking isnak, sino naman gusto mag-fishing pagbabalik ni Jesus Christ? Mayroon na nga tayong 1,000 years na magta-travel na lang tayo with our glorified body. So, pero ang hula kasi sa Israel, yung kanilang Dead Sea na walang nakatira ngayon ay magkakaroon ng buhay yan. Yan ang hula yan. And the land shall be turned into the plain from Gibeah to Rimon, etc., etc.,
na magkaroon ng restoration. Pero ito yung isa pa. Ano mangyari sa mga kalaban, no? Sa verse 12. And this day shall be plagued with which the Lord will strike all the people who fought against Jerusalem. So, yung mga lumalaban kay Jerusalem, the apple of the eye of God, ito yung mga mangyayari sana. Their flesh shall dissolve while they stand on their feet. Their eyes shall dissolve in their socket, and their tongues shall dissolve in their mouth. So, parang gulat ito na their flesh shall dissolve while they are standing. Pagdaan ni Jesus Christ doon sa Armageddon, sa Harmageddon, parang matutunaw lang yung mga kalaban. Wala nang kalaban-laban yun. Wala nang kalaban-laban yun. Hindi nagagamitan ng Armalite yun. Hindi nagagamitan ng nuclear para matutunaw lang sila. Their eyes shall dissolve in their socket, and their tongue shall dissolve in the mouth. So yung mga nakapaligid na army sa Jerusalem na Armageddon War, yung War of the Megiddo in the mountains of Megiddo, biglang mamamatay lahat yun. Mamamatay lahat yan. And it shall come to pass in the day that a great panic from the Lord will be among them. Everyone will seize the hand of their neighbor and raise his hand against their neighbor's hands. Judah will also fight their, etc. So, yan po yung parang prediction. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi alam po natin, sa ating pong pag-uusap sa first coming ni Jesus Christ, mayroon 300 na predictions na natutupad sa pagbalik ni Jesus Christ sa first coming. So we really believe that totoo si Jesus Christ na siya yung Messiah at ang kanyang trabaho dito ay He will save us from our sins. At all you have to do is believe on Him. Pero babalik siya. Ang time ngayon ay nasa waiting period pa tayo. Pwede pa tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Maniwala kay Jesus, magmamakaawa tayo kasi babalik siya at predict yan sa Old Testament. At the same time, kunento ni Jesus yan, nag-invest talaga ng 4 chapters sa Old Testament, si Jesus Christ ang nag-describe niyan. Nababalik ako. And pagbabalik ko, hindi ako Savior, but I will be the King and I will judge. At kung hindi ka sa akin, hindi ka naniniwala sa akin, yun, nasisi, hindi ka gumawa ng hindi ka na bago, papadala kita doon sa white throne judgment at itatapon sa dagat-dagatang apoy, no? Ngunit, yung mga naniniwala sa akin, na magkaroon kayo ng bayan, magkaroon tayo ng bayan. Although, ang description dito ay sa Jerusalem ito, pero sa buong bansa, magre-replicate ito kasi yung mga hindi pa naniniwala kay Jesus Christ during the rapture, marami ding magdidiktas doon kasi nandun nga yung 144,000 na evangelist from the Israel. Mayroon yung 2 witnesses and mayroong isang angel na mag-gospel. Pero iba yung kanyang pag-present ng gospel. Ito yung kanyang pag-present ng gospel dito. Hirap mahanap ko yun. Parang fear the Lord. Yan ang kanyang pagkakwento doon sa gospel na yan, sa fear the Lord, na maniwala kayo kay Jesus Christ. No? Dito, then I saw an angel flying in the midst of heaven. This is Revelation 14. Then I saw the angel flying in the midst of the heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, ito yung kanyang pag-present ng gospel, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heavens and the earth, the sea and the springs of water. So yun ang kanyang pag-present ng gospel. Fear the Lord. Matakot kayo sa Panginoon. At fear the Lord, fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heavens and earth and the sea and the spring of water. So, dapat may oras pa tayo. And I hope na you will realize that hindi tayo maliligtas sa ating being moral kasi hindi natin kayang abutin ang standard ng God. All we have to do is accept yung standard ng righteousness ni Jesus Christ. Babat matransfer sa atin yan by believing on Him and trusting on Him. At the same time, kung talagang ma-realize mo na talagang ikaw ay na-regenerate, ang result po niyan ay you have to repent. Kasi yan ang parang produkto ng ating kaligtasan. Repent and follow yung mga holy
commandments ng God kasi yun nga ang guide natin sa ating pamumuhay dito. And wait until the coming of Jesus Christ. Kung hindi pa tayo mamatay, kung mamamatay naman tayo, di kasama din tayo doon sa rapture. Kung hindi tayo mamatay, swerte tayo, makita natin yung pagkuha sa atin. So yun po ang ating mensahe sa umagang ito, and I hope na if we are celebrating the first coming, we will be anticipating the second coming. Ang first coming po ay medyo malumanay. Sinabi ni Jesus Christ nga reconciliation, sabi nga, we are pleading for God to you, sabi nun sa 2 Corinthians 5 na we are pleading na be reconciled with God. Pero pag bumalik na si Jesus Christ, wala na. It's either you will spend eternity in hell or spend eternity in heaven. Yun po ang mensahe. Kaya natin dinidiscuss ang second coming ni Jesus Christ kasi we have to proclaim all the aspect of Jesus Christ from first coming, sa kanyang buhay, kung anong kanyang ginawa, sino siya, until the second coming, at until the eternity future. Salamat po, at ang ating pong palaging sinasabi, you have to believe the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household, you have to influence your household kasi tayo po ay talagang maliligtas kasi kung ano po ang pinagkikwentuhan sa household, ma-i-infuse din natin yan doon sa mga kabataan natin. At they will also believe on what we will believing or what we are believing now. So believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit sa iyo. Alam po namin, Lord, na ikaw po, Lord, ang nagbibigay ng salita sa bawat isa. Hindi namin kaya ito sa aming sariling katalinuhan. Kami lamang ay nagbibigay ng inputs, ngunit ikaw po talaga ang nagbibigay ng kaligtasan at nagre-regenerate ng bawat isa sa kanilang mga buhay, Lord. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, kung mayroon pa ditong hindi naniniwala sa iyo, buksan mo po, Lord, ang kanyang puso't isipan, malaman na siya ay makasalanan, magsisi sa kasalanan, at lumapit sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas habang may panahon pa, Lord. Sa mga nakakaalam po, Lord, salamat po, Lord, sa comfort na binigay mo sa amin na kung ikaw ay dumating, maski ikaw ay nagpaparusa sa mga taong hindi naniwala sa iyo, alam po namin na hindi mo kami paparusahan at bibigyan mo kami ng protection. Kasi kami, Lord, ay yung mga anak, kasi sinabi mo, Lord, na those who receive me, I will give them the right to become children of God. Kami po, Lord, ay naniniwala na kami, Lord, ay yung mga anak at hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus Christ our Lord. Amen. God bless po.